Magandang umaga Pilipinas, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ng live. Wala pong iba kundi ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa na si Ms. Shelly Ignacio. Good morning po Ms. Shelly. Unahin na po natin ano po bang update doon sa ating bagyo na binabantayan na may international name sa ngayon na Chaba. Anong oras po ba ito inaasahang papasok sa ating boundary? Itong binabantayan nating severe tropical storm na may international na Chaba ay huli nating namataan sa layong 525 km east yan ng Central Luzon. Itong bagyong ito ay inaasahan natin papasok ng Philippine Area of Responsibility between 7 to 10 a.m. Isa siyang severe tropical storm, meron siyang taglay na lakas na hangin na umaabot ng 25 km per hour. Samantalang yung gustness niya naman ay umaabot naman na ng 120 km per hour. Yung tataking direksyon ay patungong northwest sa bilis na 22 km per hour. Alaman nga natin na mula pala sa pagiging tropical storm, lumakas pa at naging severe tropical storm na nga itong ating binabantayang bagyong Chaba na maaaring pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ngayong umaga. At ito po ay bibigyan ng local name na Igme, ang ikasyam na bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2016. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa sa pamamagitan po yan ng Panahon TV. Ito naman po Ms. Shelly, ano po bang update doon naman sa isa pang sama ng panahon na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o nabuo ngayong linggo? Ito po yung low pressure area. Ano na po bang update kaugnay nito? Samantalang doon naman po sa low pressure area na ating binabantayan, huli natin siyang namataan sa layong 270 km. West naman po yan ng Basco, Batanes. Itong LPA na to hindi naman natin inaasahang maging bagyo, pero continuous monitoring pa rin tayo. Alright, Michelle, ngayon pong unang araw ng buwan ng Oktubre, ano po ba yung inaasahan nating magiging lagay ng panahon para po sa ating mga kababayang may lakad nga ngayong araw? At para naman dito sa ating taya ng panahon sa loob ng 24 oras, ito pong southwest monsoon natin nakakaapekto pa rin dito sa kanlurang bahagi ng ating Luzon. Dahil dyan asahan natin itong rehiyon ng Ilocos, kasama itong probinsya ng Zambales, Bataan, kasama na rin itong Zamboanga Peninsula at itong Soc-Sargen ay magkakaroon ng maulap na kalangitan yan. May kasamang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pulupulong pagilat at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda naman yung ating lagay ng panahon, pero hindi pa rin natin maiiwasan yung mga isolated na paulan o yung tinatawag nating mga localized thunderstorm. Alright, saan man ang inyong lakad, huwag kalilimutan ang pagdadala ng payo ngayong ang first day of October. Ito naman po, Michelle, para kompleto na yung ating weather forecast. Ano po ba inaasahang lagay naman ng karagatan para sa ating mga kababayang papalaot mamaya? Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning, pero pinapayuhan pa rin yung ating mga mangingisda o yung gumagamit ng malilit sa sakyang pandagat na mag-ingat pa rin po tayo dito sa ating karagatan sa bandang Luzon. Alright, ito naman po Michelle, dahil nga kasisimula pa lamang ng isa na namang panibagong buwan, ilang bagyo po ba yung inaasahan nating papasok o mabubuo dito sa Philippine Area of Responsibility? At kapag ganitong bahagi po ba ng taon, ano po ba kadalasan yung track ng mga bagyo? Pag sa buwan ng Oktubre, inaasahan natin may pumapasok na tropical cyclone sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, 1 hanggang 3. Samantalang yung track naman na ating inaasahan ay inaasahan natin na magla-landfall ito lagi sa may Luzon, samantalang 25% naman na nagre-recurve. So yung binabantayan nating bagyo na may international name na Chaba, na inaasahan natin na papasok ngayong umaga at tatawagin nating Igme, ay meron siyang track na pa-recurve at hindi magla-landfall. Alright, nakapanayam nga natin ngayong umaga, wala pong iba, kundi si Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio. Maraming salamat po Ma'am Shelly sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. At para naman kompleto pa nga itong ating weather forecast, silipin na rin natin yung magiging lagay ng panahon sa mga piling lungsod sa ating bansa. Unahin natin sa may Cabanatuan, gayon din sa may Kalayaan Islands, Calapan at Dumaguete hanggang sa Rojas, makakaranas naman itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Sa Catbalogan, General Santos at Tagbilaran, Surigao at sa Dipolog, maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa mga nakabakasyon naman, narito yung magiging lagay ng panahon sa mga lugar bakasyonan sa Pilipinas.
Kung ang destinasyon nyo ay sa Vigan o kaya naman sa Puerto Galera, Anilao, Banawe o Taal, good news naman dahil makikiayon sa inyo itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Sa bahagi naman ng Naga City, El Nido, Boracay at sa Camiguin, may temperaturang mararanasan sa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.